Ito mga master ko, nagpagiling na kami ng palay. Yung palay na yun mga master, kulay pula yan. Yung bigas niyan mga master, kulay pula. Ayan, anihan na kasi ngayon mga master. Wala na kami bigas kaya nagpagiling kami. Ayan, yung machine ni tatatay. Ang ganda, first time lang namin lang nakita ni Rocky yan. Yung ganyang machine na panggiling ng palay. Yung iba kasi gawa lang sa kahoy. Pero yan sa kay tatatay, ay ba, yung kay tatay, ang ganda ng makina niya. Tsaka dito daw pinapagiling lagi nila mama yung palay sa lugar na yan. Sa bandang gabi yan mga master, malapit doon sa court na pinag-training namin ni Rocky. Ayan. So dyan hinuhulog ni tatay yung mga palay, tapos doon mapupunta yung butas na yun na isa mga master ko sa bandang gilid sa itaas. Doon naman mahuhulog. Ayan, mga oras na yun mga master, sinasawa ni tatay yung diyan lalabas mga master ko yung finished product, yung talagang bigas na talaga siya. Tapos yung isang sako na yan na kinukuha ni tatay, yan yung ilalagay naman niya diyan sa may kabila. Yan yung maliit na butas na yan, diyan naman master ko lalabas yung pinaka coat, pinaka cover ng palay. Kung napapansin nyo na parang yung kulay brown, diyan mapupunta. So magkahiwalay sila. Yun mga master ko, umpisa na tatay yung process. Ayan, kung mapapansin nyo mga master ko, yung operate niya na ang ganda ng machine ni tatay. Yung mga oras na yun, mga master ko, meron din nagpunta na magpapagiling din. So yan talaga yung pinaka puntahan talaga ng mga tao, kasi nga sabi nga ni mama, dyan daw kami magpagiling sa gabi. Meron naman sa Corazon malapit dun sa lugar namin, pero hindi rin maganda. Dito kasi kitang kita mo talaga na malinis talaga, tsaka maganda yung proseso dito. Ayan na mga master, gumagana na yung mismong makina. Yan, kung mapapansin nyo, parang nagbabibrate siya. Tapos yun, kinuha ni tata yung kinuha ni tata yung finished product. Sabi niya kulay pink daw yung bigas, sabi ko kulay red. Yan, dyan na mga master ko. Dyan na nahuhulog master ko yung pinaka hindi ko alam kung natawag dun pero tahop dito yan sa kanila mga master ko, yung pinaka Bisaya na tawag niyan. Ayan, mismo wala na dyan yung pinaka cover. Pwede na siyang saingin. Yung nandun nga, yung tahop sa Bisaya, doon na pupunta sa kabilang sako. Ayan mga master ko, kung mapapansin nyo, yan, unti-unti na siyang nauubos na pakunti-kunti na nahuhulog kasi yan doon sa may gilid. So yan mga master ko, ayan o, yan, yan, dyan siya napupunta mga master. Tapos diretso na yan dyan sa may sako. Yan, ang ganda ng makina ni tatay, napakaganda ng negosyo ni tatay. Yan, ayan yung sinasabi ko na isa pang customer ni tatay na magpapagiling din. Ayan mga master ko, kung mapapansin nyo, dyan dumadaan, dyan nahuhulog yung mismong palay. Yan mga master ko. Yan, ang ganda ng proseso. Nakakatuwa, first time namin nakita ni Rocky na may ganyan palang klase ng machine. Nakakatuwa. Ayan no. Siguro mga master ko mahina, siguro 100,000 ang presyo niyan. So pero nag-provide si tatay ng ganyan para sa negosyo niya. Relax na si tatay, kumikita siya ng ganun-ganun na napaka basic lang, pera kaagad. Ayan mga master ko, mga bandang hapon na kasi yan, may mga nag-uuwian na. Ayan, rice mill, yan yung pangalan ng ano ni tatay, para pinaka-shop, parang pinaka-shop niya, yan pangalan. Yan mga master ko, kung mapapansin nyo, napaka-aliwalas talaga sa probinsya, napaka-relax. Ayun mga master ko, kinuhaan ko rin yung car wash nila. So dyan, ayan yung drum, ayan yung motor. Yan mga master. So meron din sila ritong car wash mga master ko. Yan, napaka-aliwalas mga master ko, na good vibes talaga dito sa probinsya. Yan, puro, kung mapapansin nyo mga master, puro naka-single sila lahat. Kaya napakaganda ng transportation nila dito, napaka-relax. Ayan o, pag nakikita mo yung ganyan, halos parang gusto mo talagang manirahan sa probinsya. Kaya thankful din kami ni Rocky na dito na kami nag-stay sa probinsya. Ang sarap talaga ng ganyan tanawin. Tapos yung mga master ko, binlog ko rin yung likod ng gilingan ni tatay. Ayan, meron siya dyan na malaki, hindi ko alam kung ano para saan yan, pero malamang sa malamang may purpose yan. Galing ni tatay. Yan. So siguro ginagawa ni tatay yan, ano rin, parte rin siguro yan ng gilingan niya. Parang gusto niya sigurong lakihan o i-extend.
Yan si Rocky Boy, nire-ready na yung tangkal namin. Tangkal sa Bisaya, kolong-kolong sa Tagalog. Ayan mga master ko. Yan si Nanay, Tagalog din siya. In-interview niya kami kanina kung saan kami sa Maynila nakatira. Yun, nag-usap kami. Yan mga master ko, mapapansin nyo, malapit na maubos. Konti na lang yung, pero parang di nabawasan. Matagal-tagal din pala ito mga master ko, mga 30 minutes din. Tapos parang malakas din sa gas, sa gas sa kuryente mga master ko. Yan, ang ganda ng makina na yan mga master ko. Ang galing. Ayan o, nakakatuwa yung nangyayari yung proseso. Ayan ang mga master ko. Bigas na yan mga master. Wala na siya yung pinaka-cover ng, parang pinaka-palay niya, yung pinaka-coated niya, yung parang pinaka, ayun o. Tahop yan mga master ko sa Bisaya. Hindi ko na kung tawag dyan Yun yung pinaka-bumabalot sa bigas. So, kailangan silang paghiwalayin. Yan mga master ko, yung mga truck galing yan sa Bulilis, nagharid yata ng mga graba kasi inaayos yung kalsada. Yan mga master ko, so tapos nagiling yung palay, okay na siya. Yan, so nakapatayin na siya ngayon. Yan ang galing. So kanina mga master ko, tinimbang namin yan, halos puno yung sako na yan mga master ko kanina. So ngayon parang wala na siya sa kalahati, 1/4 na lang. Yun pala magiging itsura nun kapag wala na yung mismong palay. Kukunti na lang siya, mabawasan siya ng halos 3/4. Bali tinimbang namin siya kanina mga master ko, 46 kilo siya. So ngayon 25 kilos na lang siya kasi nga nabawasan na nanisnis na kumbaga. Yun, yung tinimbang ni tatay, yun yung tahop. Kasi binebenta rin yun, pinabenta ni mama yung tahop, yung parang pinaka coated niya na naka-cover dun sa bigas, pinabenta ni mama. So yung next na tinitimbang dyan ng mga master ko, yung sunod na tinimbang dyan, yung mismong bigas na namin, yung palay, yung mismong red rice yan mga master ko, nakakatawa, kulay-pula yung bigas. Ayan, so ayan, si tatay ang bait. Hindi kami nagkakaintindihan kasi Tagalog kami, ang kulit namin. Ayan mga master ko, mga oras na yan, pauwi na kami ni Rocky Boy. Salamat kay tatay, salamat sa pag-entertain. Yan, ayan yung bigas natin, pauwi na kami ni Rocky Boy niyan. So isa blessings na mayroon kaming panibagong bigas na sasaingin, kulay pula pa, nakakatuwa. Yun mga master ko. Bali pauwi na yung mga master ko. Makikita nyo yan yung mga palayan din yan kasi nga ngayong March na yan, March 1 o March 2 ngayon. So palayan siya halos. Ayun pala mga master ko, yung shop, dalawang shop yan mga master ko sa Gabi. So may shop sa Gabi, meron din shop sa amin sa Corazon. Ngayon yung mga bata, nakakatuwa yung mga bata. Nag-smile sila sa akin, ngumiti rin ako sa kanila. Ayan mga master ko, kung mapapansin nyo, yung gilid na kalsada na yan, puro mga palayan din yan. Yan mga master ko, yung kulay green na yan, bagong tanim pa lang yan. Bali malalaman mo mga master ko na kapag yung palayan mo na medyo nagiging dilaw na, mamaya ipapakita ko mga master ko. Pag naging dilaw na yung mga master ko, ibig sabihin malapit na umani yun. So yan mga master ko, dalawang way yan, paway. Yung sa may kaliwa, papuntang Bulilis, sa palayan namin. Mga 20 minutes yung biyahe. Tapos yung way naman na pakaliwa, papunta sa amin yan. Yun, dinaanan ng truck. Yun yung paway ng palayan namin. Nagbike kami ni Rocky doon, mga nakarang araw, hindi ko na-vlog. 20 minutes yung biyahe pag nagbike ka. Ayun mga master ko. Yan, kung mapapansin mo, kulay green yan mga master. Bagong tanim lang yan. Kaya hindi pa siya ganong ani. Yung iba kasi nauna nang tinanim kaya umani na. Halos lahat dyan mga master ko nagbibilad. Yung nakaraang ni-live ko, diba mga master ko, nagbibilad kami ng palay kasi nga kailangan yun, parte ng proseso yun para maganda talaga yung ng palay. Ayun mga master ko, kung mapapansin mo merong parang dilaw dyan. Ayun, dilaw ba yun o kung anong kulay yan. Yun yung mga master ko, ibig sabihin nun, lumalabas na yung mismong palay, lumalabas na yung mismong bunga. Ayun mga master ko, kung mapapansin nyo meron dilaw dun, may green. Yung dilaw na yun parang yun yung pinakabunga niya. Tapos yung green yung pala yung nag-uumpisa pa lang siyang tinatanim. Yan mga master ko, isa pa yan mga master ko, kung makikita nyo may dilaw siya. Dilaw ba yan o hindi, dilaw, parang dilaw nga siya. Dilaw or something na yellow green yan. Ano na yan mga master ko, paano na yan palabas na yung bunga. So malapit na siyang anihin. Kasi nahuli lang yung part na yan mga master ko. Yan kung mapapansin nyo, palayan yan mga master ko, napakalawak ng palayan na yan. So
makikita nyo may dalawang kulay dyan. May green, tapos parang may yellow green. Yung yellow green nga mga master ko, malapit na siyang maani. Malapit na siyang maging palay talaga. Aanihin na siya. Tapos pag naani mo siya, isasako mo, yun na yung kanina mga master ko. Sinasabi ko na ipapagiling mo na siya para maging bigas siya. Yan mga master ko, malapit na yan sa amin. Yan, parte na ng sa amin banda yan. Yan, yung kaliwanin ng mga master ko. Yan, kung makikita nyo mga master ko, motor shop yon this way. Malapit na. Naglagay kami ng karatula ni Rocky doon para malaman na may shop dito. Ayan mga master ko, yung kalabaw. Yan. Ayan yung kanina pinasukan namin. Ito yung irrigation, may tubig. Nakakatuwa, solid. Yan, yung mga kapitbahay namin ng bait niyan. So sila yung nagaya sa amin kanina na kumain. Yan, may barbecuehan din dyan. Yan si Ate Nuning, yan siya yung nag-aya sa amin kanina kumain kasi nakakalungkot kasi 40 days nung asawa niya kaya nagkaroon ng celebration ng kain, konting kain. Yun lang mga master ko, nasa bahay na kami yan. Maraming salamat. Please share and subscribe. Sobrang na-appreciate namin yung support.